Good day mga electrician. Ang topic ng video natin ngayon ay itong Y Delta Magnetic Starter. Specifically, itong tanong ni Mr. Stoya, Wilbert Stoya, isang viewer natin. Ang problema niya itong Y Delta Magnetic Starter na may nakakabit na 6-lead motor. Ang tanong niya kung ito ay tumatakbo ng clockwise. Ang tanong niya, Sir, paano kung baliktad ang ikot ng motor? Alin ang pagpapalitin sa mga lead na T1, T2, T3, T4, T5, T6. So a Delta Magnetic Starter to reverse the rotation of the motor. So itong Y Delta Magnetic Starter, ito daw ay nasa motor control center. At itong line side nakatap sa bus bar. Madali sanang pagpabaligta rin ang ikot ng motor kung hindi ito naka-bus bar. Pagpapalitin mo lang itong, kung ito ay cable, yung line 1 at saka yung line 3, pagpapalitin mo lang itong line 1 at saka line 3, yun, babaliktad na ang ikot ng motor. So Y Delta Magnetic Starter. Or kung hindi naman sa line side, itong sa load side, dito mo pagpapalitin ang wire, yung line 1 at saka yung line 3, pagpalitin mo, babaliktad na ang ikot ng motor dito sa load side ng magnetic, ng main breaker, dun mo pagpapalitin. Pero ganun din, ang sabi niya, itong sa load side, naka bus bar din. Bus bar din daw ito. Pati itong sa overload relay, naka bus bar din daw. So ang alternative lang niya dito sa load side ng overload relay at saka dito sa delta contactor. So alin ang pagpapalitin mo dyan para bumaligtad ang ikot nitong 6-lead na motor? So itong 6-lead na motor, kapag ito sa assumption natin na clockwise ang ikot, itong line 1 connected sa 1 at saka sa 6. Line 2 is connected sa 2 and 4. Yung line 3 is connected sa 3 and 5. So yon ang ating connection kapag clockwise. So, para ma-solve natin yung problema, matagal ko itong pinag-aralan. At ito, na-encounter ko itong reverse forward Y Delta Magnetic Starter. Dito, kapag pinindot mo itong forward, ito Y Delta, mag-i-start ang motor. Kapag ito ay Y Delta, naka-interlock itong forward at saka itong reverse contactor. Ibig sabihin, kapag energize itong forward contactor, walang power itong reverse contactor. So, vice versa. Kapag itong reverse contactor ang naka-energize, walang power itong forward. So, naisip ko na nandito na ang solusyon sa problema ni Mr. Stoya. Kapag umaandar na itong motor sa Y Delta Starter, itong reverse, kapag umaandar sa reverse mode,
naka-open itong forward. So, ang gagawin na lang natin, tetracing na lang natin itong connection ng motor kapag kasi ay running in reverse. So, assuming na nag-reverse na, naka-reverse na tayo, running mode, ibig sabihin, naka-start na siya after 3 seconds, nag-open na yung Y contactor, nag-close yung delta, naka-close din itong reverse contactor. So, running na, running mode na ito, delta na ito, delta. Ito na yung delta niya. Ayan. Delta configuration. So, tetracing na lang natin. Kapag ka ito ay running in reverse, yung line 1, open na itong forward. So, dito na tatakbo ang kuryente. Line 1, dito. Bababa na rito. Nakakabit sa 3. At yung line 1, connected rin sa dito. Tinetrace natin kung anong terminal ang connected. Yung red. 3 and 5. Yung line 2, itong yellow, line 2, dito dumaan ang kuryente, dito sa yellow, connected sa 2 and 2 and 4. Connected sa 2 and 4, yung line 2, yellow. Yung line 3, dito dumaan ang kuryente, line 3. Dito, reverse contactor. Naka-open yung forward, so dito tayo dumaan ng reverse. Line 3 connected sa 1. Connected rin yung line 3 sa dito, dumaan sa delta contactor. Sa 6. So, sa madalit salita, ganito ang nangyari. Line 1 connected sa 3 at saka 5. Line 2 connected sa 2 at saka 4. Line 1 connected sa 3. Line 3 connected sa, ulitin natin. Kapag ka reverse mode, line 1 connected sa 3 at saka sa 5. Line 2 connected sa 2 at saka 4. Line 3 connected sa 1 at saka sa 6. So, yun lang. Yun lang ang susundan natin. So, dito, balik tayo sa Y delta magnetic starter. Kapag ka naka clockwise na rotation, line 1 is connected to 1 and 6. Line 2 is connected sa 2 and 4. And line 3 is connected sa 3 and 5. Pagka nag-reverse, para ma-reverse, ito lang ang nangyari. Pinagpalit lang natin, nag-X siya. Yung line 1, nakabit sa 3 at saka 5. Line 2 sa 2 and 4. Line 3 sa 1 and 6. So, sa magnetic starter, ganito lang ang gagawin natin. Pagpapalitin natin yung wire dito sa dalawang lugar. Reverse mode na ito. Babaliktad na ang ikot. Yung line 1, connected na sa 3 at saka connected rin sa 5. So, 3, 5. Line 1 connected sa 3, 5. Line 2 connected sa 2 at saka 4.
line 1 connected sa 1, line 3 connected sa 1, at saka sa 6. So yun lang, inekis lang natin ito dito sa load side ng overload relay, saka pagpalitin mo rin dito sa load side ng delta contactor. Ayan. Ito dati 6, 4, 5. Ngayon 5, 4, 6. Ito lang sa overload. Dati ay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ngayon 3, 2, 1. So, ganun din ang mangyayari kapag tayo ay nasa 440. 12 lead na 440. 12 lead na 440. Itong 47 jumper, 58 jumper, 69 jumper. Yung 1 connected sa 12. Yung 2 connected sa 10. 3 connected sa 11. So, para ma-reverse, ito na. 47, 58, 69, walang pagbabago, jumper. Sa line 1, ang nakakabit 3 saka 11. Sa line 2, 2 at saka 10. Sa line 1, ulitin natin. Sa line 1, nakakabit ay 3 at sa 11. Line 2 is 2 and 10. Line 3 is 1 and 12. So, ganun nangyari dito. Pinagpalit lang natin itong sa load side ng overload relay. Naging 3, 2, 1. At dito sa load side ng delta contactor, naging 11, 10, 12. So, simple lang. Pagpalitin mo lang dito. Line 1 at saka line 3 dito sa load side ng overload. Saka dito sa delta contactor, pagpalitin mo rin yung line 1 at saka line 3. Dito naman sa 220 volts. 220 volts, low voltage, reverse connection. Ang mangyayari, sa line 1 ay 39 at saka 511. Ito. Line 1 is 39 at saka 511. Line 2 is 28 and 410. Line 3 is 16